Magandang araw muli sa inyong lahat. Sa tuwing papalapit na po itong araw ng Kapaskuhan, ang karamihan sa atin ay iisa lang yung inaabangan, mga kapatid. Inaabangan itong pagdiriwang na to at very particular siya para sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, yung pagdiriwang na ating isa-celebrate. Sapagkat alam po natin ang kapanganakan ng Panginoon ay, of course, hindi lamang siya isang simpleng kaganapan para gugulan natin ng panahon, ng mga kasaysayan. Ito po ay mayroong makapangyarihang mensahe na mula sa ating Panginoong Diyos. Isang mensahe ng pag-ibig, mensahe ng kaligtasan, at biyaya para sa lahat nating mga tao. So ngayon pong umaga ay nais ko pong sama-sama nating pagnilay-nilayan ang ating mga talata, ang ating teksto. Ating makikita sa aklat ni Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 3, at isasama po natin yung talatang 14. Basahin po natin. Samahan niyo po ako. Verse 1, sa simula pa lamang ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at walang anumang bagay na ginawa na hindi sa pamamagitan niya. Verse 14, at ang salita ay naging tao at nanirahan sa atin sa ating kalagitnaan. Nakikita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng kaisa-isang anak na mula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Ang inyo pong gabay ang aming hinihingi sa aming pag-aaral ng iyong dakilang salita. Kayo po ang gumabay sa puso't isip namin, Panginoon, upang maunawaan namin ng lubos ang iyong mensahe at iyong basbas na rin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ihanda mo po ang aming puso, Panginoon, ngayong umaga at tulungan mo kami na maunawaan ang iyong mensahe sa aklat ni Juan. At ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa una pong bahagi ng ating talata, makikita natin dito na ipinakilala sa atin ang Panginoong Jesus bilang Word or ang salita. Well, isang malalim na konsepto itong bagay na ito tumutukoy sa isang napakahalagang mensahe. Na-introduce dito ang isang persona, bahagi ng pagka-Diyos, na may kakayahang lumikha at makapagbigay ng mga bagay na ating mga kakailanganin sa buhay. Sabi po sa talata, siya ay naroon mula pa sa simula at kasama na siya ng ating Diyos. At hindi rin iniwanan yung mensahe, ipinakita pa rin doon sa talata na siya rin ay Diyos, ang ating Panginoong Jesus. So yan ay mahalagang bagay ng talata natin. Ipinapakita rin dito kasi yung kahalagahan ng plano ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hindi siya isang simpleng tao na naipanganak sa bayan ng Bethlehem. Kasi po, siya mismo ay Diyos, ang may likha ng langit at ng lupa. At bilang patunay, nakita natin sa talatang 3, sabi po doon, makikita po natin ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Muli po, ang ibig sabihin nito, lahat ng nilikha, nakikita natin, bahagi ng nilikha ng Diyos sa ating paligid, pati na rin yung mga bagay sa ating mga buhay, mga kapatid. Lahat ng yan, galing sa Kanya at nagbuhat sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pangyayari pong ito sa ating buhay, dapat ay magsilbing isang paalaala na ang ating Panginoong Jesus, siya ang may hawak ng lahat ng aspeto ng ating pamumuhay.
Madaling salita, ang kanyang kapanganakan ay hindi isang kaganapan lamang na bahagi ng kasaysayan, kundi ito'y pagpapakita ng ating Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid, na ang kanyang kapangyarihan ay tunay na umiiral. So, nagsimula po sa salitang salita, at ang talatang 14 magpapatunay naman na yung salita ay nagkatawang tao. Dito sa talatang 14, sa inyong program, pinyong sundan yung talata, tinutukoy na ang salita ay naging tao at nanirahan sa atin bilang Diyos. Siya po, ibig sabihin, bilang Diyos, siya ang nagdesisyon talaga nang siya'y magkatawang tao. Na anong dahilan? Upang makisalamuha sa atin. At kasunod din nun, yung kanyang isang mabigat na desisyon, iniwan niya yung kanyang kaluwalhatian. Sa halip na kapitan niya ito at gamitin, sa halip po, siya ay bumaba at nakipamuhay sa bawat isa sa atin. Now, bakit po mahalaga na makita natin itong bagay nito na ang Panginoon ay nagkatawang tao? Unang-una, kasi nais niyang maranasan din natin yung kanyang biyaya at yung kanyang katotohanan. Sa kanyang pagdating po dito sa lupa, ay si Arlis pala, Kevin Brother Manny, hindi ka makasama. Good morning po. Itong talatang ito, sabi ko kanina, sa pagdating dito ng ating Panginoon sa lupa, nakita na natin yung kanyang tunay na mukha at yung kanyang diwa ng pagmamahal. So, ang Panginoon na puno ng biyaya at katotohanan ay, alam natin, hindi siya pinanganak sa isang napakagandang paanakan o hospital. Bagamat meron na rin yan noon panahon na yon, ano? Subalit, imbis na magara at maayos na hospital, siya ay pinanganak sa isang, alam natin ang kwento, sabsaban. Masasabi ko na ito isang lugar, sumisimbolo po sa tinatawag nating pagpapakumbaba ng ating Diyos. Meron siyang kababaang loob at tinawag niya ang kanyang sarili na alipin, pinakamababang sangkap ng lipunan ng mga tao. Ang kanyang kapanganakan ay isang patunay na ang Diyos ay tunay na may puso sa atin. Malapit sa atin ang ating Panginoong Hesus. Bakit ko nasabi yun? Kasi hindi siya natakot na maranasan ang mga kalagayan natin bilang tao. Kasi yung iba pagkatatanungin mo, gusto mo ba maging ikaw ako? Obviously, hindi yan papayag dahil ayaw ng iba na maranasan yung mga paghihirap at dinadanasan ng mga tao ngayon. Now, bakit po? Ito kasi ay sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya upang tayong mga tao ay magtiwala sa Kanya na tanggapin natin ang kanyang alok ng kaligtasan. Kaya siya ay talagang nag-alay ng kanyang buhay. Again, bakit mahalaga na maunawaan natin ang pagkakatawang tao ng Diyos? Ang ikalawang punto, nais niya makipag-ugnayan sa atin, tayong mga makasalanan. Isa pa, hindi lang tayo binigyan ng mensahe ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos, bagkos isa pang bagay na importante rin, nakipag-ugnayan po siya sa atin upang tayo mabigyan ng gabay kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Of course, mga kapatid, yung ating mga pinagdadaanan, mga paghihirap, mga pakiramdam na hindi natin mawari, hindi natin matanggap, at katulad na rin ng ating mga pagharap kung tayo tinutukso, ito'y kanyang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Sakit, nagkaroon din siya. Paghihirap, nakita natin nagkaroon ng Panginoon, naranasan yan. At bilang karagdagan, ang Panginoon ay isa pong tunay na makatarungan at punong-puno ng malasakit sa ating mga kalagayan. Kaya, mga kapatid, araw-araw na dumadaan sa ating buhay, dapat po ay isinasaalang-alang natin. Nabigyan natin ng pagkakataon, huwag natin kakalimutan. Dapat nakakasunod tayo
sa halimbawa ng ating Diyos. Sinusunod natin dapat yon. Sa ayaw at sugso natin, dapat nating lapatan ng pagsunod ang mga bagay na dapat ay nakita nating halimbawa sa Kanya. Now, ang nais kong itanong sa atin, paano ba? Kasi maraming sasabi, sundan yung halimbawa ng Panginoon, pero baka hindi nila alam kung paano namuhay ang Panginoon. So, yun ang ating sasagutin ngayon. Paano ba namuhay ang Panginoon? Nandiyan po sa inyong program. Number 1, ang Panginoon mismo, itinuring niya itong unang Pasko, kasi dito tayo sa tema ngayong umaga. Ang unang Pasko, itinuring niya bilang araw ng kanyang pagsasantabi ng kanyang kaluwalhatian ng kanyang pagiging Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2 verses 6 hanggang verse 8, kahit siya ay nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. At sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. At nang natagpuan sa kaanyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masgunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. So itinuring niya ang kanyang sarili na alisin muna yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos at talagang nanatili sa status ko na bilang ordinaryong tao o alipin. Of course, sinabi ko kanina, nung pinanganak ang ating Panginoong Hesus, nagdesisyon siyang magpakumbaba at isantabi yung kanyang kaluwalhatian bilang dakilang Diyos at higit sa lahat. So sa madaling salita po, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, ay hindi nagpakita ng kanyang buong kapangyarihan at kaluwalhatian pagdating niya rito sa ating mundo. May mga instances na ginagamit niya ito, pero majority ng kanyang kilos ay patas ang kanya naging laban sa kanyang araw-araw na paglakad sa kanyang buhay. So sa halip, ipinanganak siya sa isang simpleng paraan, sa isang sabsaban, at nabuhay bilang mga ordinaryong tao. Paligay ko para matutunan at maranasan ng mga tao ang kanyang pag-ibig at pagsasakripisyo. Kaya niya ipinakita sa atin. So yung kanyang pagiging Diyos, simbolo nga po, sabi ko kanina, ng pagpakumbaba ng kanyang first and foremost mission para sa mga tao. Tayo'y iligtas dito sa daigdig na ito. So bukod po sa pagtuturing niya ng kanyang sarili, ng pagsasantabi ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, ang Panginoong Hesus din ay nagturing at kinonsider niya itong unang Pasko bilang araw na siya ay naging isang lingkod. Isang lingkod. Matthew chapter 20 verse 28, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay bilang kabayaran sa marami. Dapat naunawaan natin ang mga bagay na yan. Hindi siya naparito para siya ay paglingkuran, kundi siya ang first and foremost pakita ng halimbawa na naglingkod sa atin. So mga kapatid, sa halip na ang kanyang pagka-Diyos at kapangyarihan na kanyang pinili ay gamitin, instead dumating siya dito sa daigdig bilang isang servant. At may layunin, of course, na tayo paglingkuran. Sinimulan niya ito sa pag-aalay ng kanyang buhay. Alam natin yung pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus bilang isang lingkod, ipinakita niya na ang tunay na pagiging dakila ay hindi nasusukat sa posisyon o kapangyarihan ng isang tao, kung hindi sa kakayahan kung papaano maglilingkod sa ibang tao. Andun yung pagiging dakila. Nakikita sa iyo kung paano mo truly serve yung mga kapatid. Maging yung pagpapakumbaba ng Panginoon at pag-aalay
ng kanyang sakripisyo ay hindi para sa kanyang sarili, but instead, para rin sa ibang mga tao. Kaya nga po, ngayong Pasko, mga kapatid, dinadalangin ko na sana ngayong Pasko, sabi nung kanta, no? Pero iba yung lyrics niya eh. Ang sa akin, sana ngayong Pasko, magsilbing itong pagsisimula natin na maglingkod tayo, higit sa lahat, magbahagi tayo ng pagmamahal at papatawad. Unang-unang ibabahagi nyo yung ating YouTube channel. Kasi kailangan ng mga tao yan. Ibahagi nyo yan dahil salita ng Diyos yan. Yung cellphone ko, tumutunog yun pag umaga eh. Kasi ang ginawa namin ni Pastor Jomel, sinet namin as premiere para kung kayo natutulog, yun yung magiging alarm nyo, devotion na tuloy-tuloy. Araw-araw iba ang speaker na naririnig nyo. At pinagsasamahan nito ng mga pastor. Ang tawag sa site natin is Pastor Corner. And then pagkatapos noon, pag nagtatrabaho na kayo o nagda-drive, lipat kayo dun sa Melodies of Faith. Maririnig nyo naman yung mga kanta na isineshare din natin. Diba? At kung yan marinig ng kaibigan mo o kapatid mo, magtatanong sila, opportunity mo yun para i-share ang kaligtasan ng mensahe ng Panginoong Diyos. Kung hindi kayo marunong magsalita o pag-evangelize na tinatawag, sa pamamagitan ng mga tanong na manggagaling dun sa mga naririnig nila, maging opportunity bilang servant ng iba. Pangatlo, bukod sa pagsasantabi niya ng kanyang kalwalhatian at ang kanyang pagiging lingkod, yung pangatlo po, itong unang Pasko na to, nung siya isinilang, ito yung araw that the Lord consider the day na tinatawag na yung pag-ibig sa sangkatauhan. Pag-ibig sa sangkatauhan. Mateo 1, Kabanata 1, talatang 21 hanggang talatang 23. Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Magsisilang siya ng isang lalaki, ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Naganap ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Tignan niyo, ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng lalaki at siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Gayun din po sa talata ng aklat ni Juan, Kabanata 3 hanggang talatang 15 hanggang talatang 17, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. At huling talata, Roma, Kabanata 5, talatang 8, napakagandang talata po nito. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. 3 mensahe ng unang araw ng Pasko. Sinantabi niya yung kanyang sovereignty. Pumunta siya rito para maging servant. And most of all, pinakita niya kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal, pag-ibig sa sanlibutan. I'm almost giving this illustration. No? Gaano ba kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan? I'm using this illustration. Nung ang pag-ibig niya ay hindi lang ganun. Kasi yung senyas nyo ng pag-ibig, ang liliit, ganun lang. Di ba? Minsan, ganun lang. Ang Panginoon ay... So, pagka magre-raise kayo ng pag-ibig ngayon, paano na? Ganun na. Lawakan. Sapagkat yan ang mensahin. Of course, hindi nyo gagawin dahil hindi naman kayo yung Panginoon. Sa Panginoon lang, original. But in application, siguro, ganun din dapat ang ating ipamuhay. So, mga kapatid, ang kapanganakan ng Panginoon na hindi lamang isang kaganapan ng kasaysayan, sabi ko kanina, kundi ito ay dapat maging isang pagpapatuloy ng laman ng mensahe ng ating puso sa bawat galaw at kilos isip natin sa araw-araw na na ang Diyos
ay tunay na malapit sa atin. Ang Diyos, puno ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang masundan natin ang kanyang halimbawa ng humility at pagmamahal. So ngayong Pasko, mga kapatid, dalangin ko na matutunan natin, tanggapin natin ang totoong diwa ng kapanganakan ng ating Panginoon sa ating mga puso at buhay. At huwag nating hayaan ito, mga kapatid, huwag nating hayaan ito na maging isang simpleng celebration lang dahil tinatawag yung Christmas Day. Kung hindi, dapat maging isang pagkakataon nito na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid, ay masundan natin ang kanyang halimbawa sa pamamahagi ng mabuting balita sa ating kapwa. Ang mabuting balita na kailangan ng mga tao. Of course, ang mga tao nag-aabang ng regalo. The best gift na pwede niyong ibigay sa tao is not material, spiritual, kaligtasan. Dahil alam natin, ang mga taong wala pa sa Diyos kung saan sila paparoon pagkatapos ng kanilang buhay dito sa daigdig. Kahit pa ma-celebrate nila yung buhay mula nang pinanganak siya hanggang bago siya mamatay, nag-celebrate siya ng Christmas every December. Useless ang kanyang celebration kapag hindi niya natanggap yung tunay na regalo ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang ating Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, isinilang para sa atin upang tayo, remember this, maging light, maging salt ng daigdig. Alam natin yung talata na yun, no? Sabi din, we are the salt and light of the world. So, kung tayo'y tinawag na magpakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating pagkilos, salita at pag-uugali bilang larawan ng pag-ibig ng Diyos, dapat lumabas ito ng totoo sa ating buhay. Hindi lang ikaw itatawaging Kristiyano sa bibig. Dapat outwardly magmanifest ang tunay na diwa ng mensahe ng ating Panginoon sa ating buhay. At sa ating mga panalangin, mga kapatid, at ating pagninilay-nilay sa araw-araw ng kanyang salita, dalangin ko na sana nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. At hindi lang yun, sana sa ating lahat ng landas at ginagalawan, dapat ang nakikita, first and foremost, ay ang dakilang Panginoong Diyos. Tandaan natin na ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay nagsisilbing buhay na patotoo ng ating Diyos dito sa ating mundo. Aming Diyos, maraming salamat po sa tunay na kahulugan ng Pasko, kung saan ang Diyos ay katawang tao upang magkaroon ng relasyon sa atin. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Alam po namin na ang bawat isa sa amin ay isang taong walang halaga kumpara sa lawak ng iyong mga nilikha at ginawa dito sa daigdig. Kami, mga makasalanan, madalas nagbibigay rin kami ng sama ng loob sa inyo, O Diyos. Subalit alam namin na dahil sa iyong mensahe ng iyong kapanganakan, tinulungan mo kami, pinatawad mo kami, at ito'y nakita namin sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Dalangin ko po, Panginoon, na mangyari din na tulungan mo po kami na matutunan naming magmahal ng buong puso, sa isip, sa lakas, sa bawat araw na kung saan kami po ay naglilingkod. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen.